Hey mga brods, nakakagulat nga na balita ito sa SMB dahil ito pa nga pong si Jeron Teng ay pinapirma na nila ng kontrata na 2 years maximum deal mga brods. Hindi ko naman sure kung maximum talaga pero mga brods, syempre para sa akin parang maximum na yan kasi nga 'di ba? Si Jeron Teng isa nga yan sa mga talagang nilagay sa free agent ng Converge Fiber Xers dahil hindi nila ma-meet yung standard na gustong sahod ni Jeron Teng. Kaya dito sa SMB, yung hinihingi niyang 800,000 pesos a month, baka binigay ito ng SMB kaya dito siya napalipat mga kabrods. So, mga brods, syempre, sisiw na lang yan sa SMB dahil yung mga ibang players na ito, milyones na ang kinasinasahod kada buwan. So, dito naman tayo sa magiging factor ni Jeron Teng sa SMB dahil ito nga pong si Jeron ay hindi naman ganun ka-scorer mga brods. Yes, point guard siya, pwede rin maging shooting guard, isang role player, pero yung pagdating sa scoring, hindi mo maasahan dito sa Teng. Pero mga brods dito po sa SMB, isa rin sa mga mahirap dito kay Jeron Teng yung kanyang gagamitin na units or minutes dito mga kabrods dahil yung mga units na gamit ngayon ni Boss Al Francis Chua dito po sa SMB ang lalakas na. Lalong-lalo na ito pong si Coach George Gallant ang dami niya talagang pag-iisipan na pwedeng ipasok sa SMB and loaded na yung mga guards nito. Tapos kinuha pa nila si Jeron Teng, pending pa nga si Kit Jimenez na mapapasama sa lineup or hindi na ata. Pero yung pagkuha kay Jeron Teng mga brods, parang magiging loaded na talagang guards dito. Pero makikipag-agawan ito pong si Jeron Teng sa mga minuto neto ng mga SMB players dahil knowing na yung mga guards neto lalakas na, 'di ba? Simon Enciso, Chris Ross, Terence Romeo, CJ Perez, tapos sasama mo pa if ever man si Kit Jimenez, tapos Jeron Teng, 'di ba? Ang dadami ng gwardiya ng SMB mga brothers. Pero ganyan talaga business is business. Isa rin sa mga dahilan dahil kay Alvin Teng kung saan ang papa ni Jeron Teng na former SMB player na talagang masaya siya na makuha ito pong si Jeron Teng. At isa rin siguro yun sa mga rason kung bakit naging thankful sila kay Boss RSA and yun nga, ito pong sina Boss Al Francis Chua na ito pong Teng family ay nagiging thankful sila sa kanila, which is isa yun sa mga nagiging reason kung bakit kinuha nila ito pong si Jeron dahil sa kanyang papa na serbisyo na binigay dito sa SMB na ito pong si Alvin Teng. Pero mga brods, medyo mahirap din ito. Ito pong si Jeron Teng ay alam naman natin talagang workout ito sa kanyang mga skill set and sa lahat-lahat para naman mabigyan siya ng magandang minuto ng Converge Fiber Xers dati. Pero knowing na nasa SMB na siya, magiging role player na lang siya katulad ni na Terence Romeo na dating babad sa Northport Batampier or Global Port Batampier. Tapos yung mga iba dyan like Jericho Cruz na dating babad sa TNT, CJ Perez na dating babad sa Terra Firma Jeep, nagiging role player na sila, lahat ng mga superstar na kinuha ng SMB. Kaya ito pong si Teng, talagang magiging understandable na lang talaga siya dahil talagang malakas ang lineup ng SMB, lalong-lalo na sa guard position niya. So ikaw mga brods, tingin nyo ba sa lahat po ng mga SMB fans, worth it ba na kinuha nila si Jeron Teng? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga pong si Chris McCullough. Isa nga po ito sa magiging reserve import ulit ng Barangay Nebra San Miguel. Tanggap na nga daw ng Hinebra na maging positive ito pong si Justin Brownlee dahil may mga na-ready na silang mga imports na magiging reserve or replacement ni Justin. So mga brods ito nga pong si Chris McCullough, isa nga ito sa mga pwede na lang ilipat or ipalit dito kay Justin Brownlee. Knowing na ito pong si Chris ay dating import na ito ng SMB dati, kaya nga madali na lang ito na mapunta sa Barangay Nebra San Miguel dahil nasa poder pa rin siya ng SMC Group. So malakas-lakas ito pong si Chris McCullough mga kabrods. Isang 6'10" import and yung galawan na ito parang hindi 6'10" Yung galawan na ito mga brods, nasa guard position talaga. Ang galing na parang forward ito dahil syempre dati naging sa sentro ng SMB. Ito pong si Junmar Fajardo. Tapos ito pong si Chris McCullough ay ginagawa nila itong power forward. Kaya nga kahit anong position na ito ni Chris McCullough, mapa 3, mapa 4, mapa 5, kayang-kaya niya. And agile player pa rin ito. Athletic na player at nasa Formosa Taishin Dreamers ito ngayon na nasa Taiwan Basketball League mga brods. Under contract pa siya. Pero
kapag ito ay binigyan ng magandang kontrata ng Ginebra sa Pilipinas, mapapalipat talaga ito from Taiwan. So malakas ito pong si Chris McCullough mga brad, subok na ito ng SMB. Sa katunayan nga, napakampyon na niya ang SMB dati noong 2019 Commissioner's Cup. So saan ka pa, di ba? Doon ka na sa import na subok na at napagkampyon na ang SMB or yung isa sa mga kupunan ng SMC team. So ito nga pong Barangay Ginebra San Miguel, alam ko nga mas pipiliin talaga nila ito pong si Chris McCullough, knowing na ito pong si Chris ay talagang magaling na player ito. So pwede itong maging next na Justin Brownlee if ever man na hindi na si Justin ang magiging import nila. So mga brods, para sa akin boto ako dito kay Chris McCullough, isang athletic na player, isang agile na player like Justin Brownlee. Yung laruan niya kasi ala Justin Brownlee. Kaya nga sila nagkampiyon dito sa SMB dati noong Commissioner's Cup 2019 dahil yung laruan ni Chris McCullough ay all out talaga. I mean all around. Mapa 3, mapa 4, mapa 5. Kayang-kaya niyang laruin mga brods. Isa pa dito yung kanyang sweet shooting. Kaya nga napapabilib na lang din ako dito kay Chris McCullough na ala NBA player ang material nito. From 2015 to 2017, Brooklyn Nets pala ito. Tapos 2017 to 2018, Washington Wizards. Kaya nga naman, ang experience niya sa NBA, talagang nadadala niya sa iba't ibang bansa. Yung confidence nito, ang ganda na mga brods. Kaya matutulungan niya talagang Barangay Ginebra San Miguel. Legit ito mga brods. Para sa akin kapag wala si Justin Brownlee, talagang hindi nyo mafe-feel na walang Justin Brownlee sa Ginebra kapag naandyan si Chris McCullough. Sa mga past videos natin like Terrence Jones, yung mga ibang pwedeng maging import ng Barangay Ginebra San Miguel, parang hindi mag-fit sa sistema ni Coach Tim Cone. Dito kay Chris McCullough, mas malapit ito mga brods dahil yung laruan niya ala Justin Brownlee. Kaya kayang-kayang i-handle yan ni Coach Tim. So ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, Chris McCullough ba ang isa sa mga dapat bang kunin as a replace import ng Barangay Ginebra San Miguel if ever mang hindi na makalaro si Justin Brownlee dahil sa kanyang issue ngayon? Komento mo lang po yung mga brods, isa-isin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overdated, dahil ito lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt.